So, ito na guys. After mga 3 hours, ito na yung ating panel. Right? Ito yung starter natin. So, meron na ito ring mga label. Ito sa indicator niya. Pangalan. Saka siyempre, yung maker. Hindi makalimutan yan guys. Kasi libre na. For promotion lang to guys. So, naglagay lang muna ako ng temporary na na source supply. Yan. Dito lahat nakakabit yung mga panglabas. So papunta ng level switch, ang level sa tangke, saka yung out ng motor. So dito na lahat. So bubutasan lang natin yan dito. Papasok natin yung wire diyan tapos wala na. So final testing natin. So bago nyo isaksak guys para di sumabog, kung may sasabog man, ano lang muna kayo, testing ng short circuit. Yan lang naman yung nagpapasabog guys, yung short circuit. So siguruhin natin na walang short circuit. Tingnan niya. Yun, wala. OL, walang alarm. So ang kulang ko gagana to. Wala din. Kasi naka-off. Wala. Wala. Kasi mga LED na yung mga pilot lamps natin. Pero kung mga bulbs yan, nag-alarm ito. So wala tayong short na nakita. Free tayo mag-testing ng may power. So di-discuss lang natin saglit guys. So ito, naka-on na yung breaker natin sa loob, pero naka-off sa labas. So testing natin. Pag nag-start ng motor is, lagay natin sa auto. Yung auto ko, ni-jump ko lang kasi pag walang jump, hindi siya under kasi wala man sang sensor. So, yan o. Yan. Yan yung normal na run niya. Tapos, halimbawa, nag-trip. Ito lang guys. Pag nag-trip, yan. Yun. Ilaw ito yung alarm. Pag nag-trip. So, kahit ilagay mo yan sa manual, start mo yan, hindi gagana yan guys. Pag nag-trip. Off mo yan, lagay mo man sa auto yan, naka-trip pa rin yan. So, unless i-reset mo siya dito. So ito, lagay lang natin sa auto, tapos i-reset yung blue. Yun. Yun. Mandar ulit yung auto kasi naka-jump. So lagay natin sa manual. Start. Stop. Start. Ulit testing ng overload. Yun. Ito lang yung mag-test ng overload guys, sa gilid lang ng overload relay. So para sure tayo na may out na yung motor natin, check natin. Dapat meron tayong